So, mga sangkay, meron pong balita ngayon na itong si Leviste di umano ay umiiyak na. Literal daw mga sangkay, di umano ayon sa report, na umiiyak na sa tindi daw po nang nangyayari sa kanya ngayon. So, marahil mga sangkay, nabigla itong si Leviste sa laro ng politika ngayon, no? Kasi talagang pinupunteriya po siya ngayon mga sangkay. Dinudot-dot siya ngayon. Masyado din po kasi talaga siyang gigil na gigil kung kaya ngayon yan po ang inabot sa kanya. Mga sangkay, marami pong nauungkat tungkol sa kanya ngayon. At ngayon, di umano di sabi sa balita, umiiyak na raw. Well, tingnan po natin ang balitang yan. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, tayo po ay 1.6 million subscribers na. Parami po tayo ng parami, no? Kaya naman kung ikaw ay hindi pa po nakakapag-subscribe, makikita nyo po sa baba ng video na to yung subscribe. Okay? Pindutin nyo po yung subscribe, pindutin nyo po yung bell, at pindutin nyo po yung all. Okay na ba? Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Ngayon nga, mga sangka, ito na. Ito ang balita. Ayon kasi sa report ng Bilyonaryo News Channel, ang pambihira, alam nyo mga sangka, itong Bilyonaryo News Channel, na mayagpag po ito mga sangka nitong nakaraang taon no? Tapos ngayon talagang may momentum Ngayon, ayon sa balita, Representative Leandro Leviste umiiyak na raw sa tindi ng inabot niyang batikos. So ano nga ba ang nangyari mga sangkay? Alamin po natin. Sa tindi ng inaabot niyang mga batikos, umiiyak na umano si Batangas Congressman Leandro Leviste. Kaya naman nagpasaklolo na raw ang kanyang ina na si Senador Loren Legarda kay Senador Ping Lacson. Oy. So sa madaling sabi, ang kumanta ay si Senator Lacson. Si Senator Lacson ang kumanta na kumbaga parang ang nangyari, parang sinabihan po siya mga sangkay ni Loren Legarda na, oy, yung anak ko, Ping, dahan-dahanin niya naman, umiiyak na Ang detalye sa agenda report ni Dexter Ganiben ng Abante. Isa sa maingay sa pagbanat sa korupsyon sa gobyerno ang bagitong kongresista na kumakatawan sa unang distrito ng Batangas na si Leandro Leviste. Pero sa kabila ng kanyang tapang sa pagbira, tumatakbo rin siya sa kanyang ina na si Senador Loren Legarda para iiyak umano ang sama ng loob sa mga resback na kanyang tinatanggap. Ilang taon na ba si Leviste? Guys, i-comment nyo nga sa ibaba. Wala na, bigla to mga sangkay kasi siguro akala niya na ganun lang kadali ang politika sa Pilipinas. We all know naman guys na ang politika sa ating bansa ay talagang sobrang dumi. Kaya nga kung gusto nyo na, kumbaga, kung gusto nyo matahimik ang inyong buhay, huwag kayong tatakbo sa politika. Kasi once na tumakbo kayo, pambihira, sinasabi ko sa inyo, ako kasi mga sangkay, mga politicians po yung family ko. Pero yung si Papa, pinahinto ko na yun. Ngayon, nagpastor ang mga sangkay at nasa ministry na at salamat naman kay Lord kasi kahit papaano, mas tahimik ang buhay namin kumpara noon mga sangkay. So, this is politics. We know naman, ang politika sa Pilipinas ay talagang magulo. Tanong pa raw niya sa nanay niya, pareho naman sila ng ginagawa ni Senador Ping Lacson na paglantad ng katiwalian, pero bakit mas matindi ang balik sa kanya? My heart goes out to him, lalo nang dumaing, umiiyak daw kay Senator Legarda. So, totoo nga na umiiyak na kay Senator Loren Legarda si Congressman Leviste. Bakit ako? Bakit ganito yung paninirala sa akin? Alam ko, Senator Ping, dumaan din siya sa ganyan. Pero mas matindi raw yung balik sa kanya. Pagbubunyag pa ni Lacson, nagpasaklolo na sa kanya si Senator Loren para mabigyan ng payo ang anak na baguhan sa politika. Kamakailan lang, sinabi ni Ombudsman Boyeng Rimulya
na gumugulong na ang investigasyon sa pagbibenta ni Leviste ng prangkisa ng kanyang solar energy business kay ultra-bilyonaryo Manny Pangilinan. Ayun. Ako tingin ko lang mga sangkay, ang iniiyak ngayon ni Congressman Leviste, itong investigasyon, mga sangkay sa solar, lalong-lalo po itong Solar Philippines, ni Leviste, no? At alam nyo, nabigyan po siya ng prangkisa noon mga sangkay, tapos ibinenta po yung shares niya. So, kaya ngayon, iniimbestigahan kasi may malaking damage daw at pinapagbayad pa ng nasa 20 billion something. Mga sangkay, sobrang laki nun. No? Kaya, mga sangkay, tingin ko yun. Iniimbestigahan na siya ngayon eh. So, mas naninilikado yung political career niya. Baka ang mangyari dyan, bata pa po siyang politiko, makulong na siya. 'Di ba? Nag-message nga sa akin si Senator Legarda. Sabi niya kung pwedeng ma-advisean to at least calm down a little. Ito yung pagiging raw na hindi niya alam yung laro sa politika. Oh, yun ang sinasabi ko. Masyado siyang na hindi niya masyadong nararamdaman na ito pala yung laro ng politika. Hindi niya actually hindi niya naiintindihan pala na yun yung laro ng politics. Yung politika sa bansa, mga sangkay, sinasabi ko sa inyo. Kaya, huwag kayo maging panatiko kasi masasaktan lang kayo. Ganito lang yan. Sa mga panatiko ng mga Duterte, what if maupo si VP Sara as president? Then, hindi nagawa ni VP Sara ang kung anong nagawa. Ang ini-expect nyo na kagaya ng look-alike ni PRRD. So, anong mangyayari? Madidisappoint kayo. Magrarally kayo. Magiging anti-Sara kayo. 'Di ba? Mas mabuti yung ganito. Intindihin natin na lahat ng mga namumuno may kakulangan. Tao lang yan. Intindihin din po natin na ang sistema ng politika ay bulok. Hanggat ang sistema ay may mali, ang lahat ng mga politicians napupunta rin sa mali. That is why nangyayari ito ngayon, mga sangkay. So, kaya wag po tayong umasa sa mga politiko na parang malaanghel, ito siya, ganito siya. Kaya niyang, guys, kalma. Masasaktan na naman po tayo dyan eh. Na siyempre, pag bumabatikos ka, mag-expect ka rin na babalikan ka. Not necessarily totoo yung binabalik sa'yo, pero ilalagay ka rin sa posisyon na maging defensive ka. Nakatakda pa niya silang magkita pero ngayon pa lang, may payo na si Lacson sa kanya. Eto, may payo. I hope na marinig to ni Leviste. Huwag yung bara-bara. At sabi ko na rin kay Senator Loren, na parang i-telegraph niya ng konti, huwag yung araw-araw nasa TV siya. Exactly. Hindi lang sa TV, nagpo-post mismo ng kung ano-ano mga pasabog. O tulad ngayon, i-check natin mga sangga. Try natin i-check yung kanyang account. Tulad ngayon, no? Tulad ngayon. Tingnan natin yung account ni Congressman Leviste. Kasi wala tong tigil. Halos lagi-laging may pasabog. Diyos mio marimar. Ito, Leandro Leviste. Okay. Tingnan po ninyo. Halos everyday po yan. May pasabog. Ito, medyo kumalma pa nga eh. Ayan. O ito. 15 hours. Ito, January 13. Ano to mga sangkay halos? Oh, ito, halos lagi-lagi. Nandun siya sa mga telebisyon. Lagi may post. Kaya napag-iinitan siya ngayon. Kumbaga, yung focus ng tao, ng mga politiko, nasa kanya. Kasi di ba nakakaumay din? Dati na ring nakaranas ng panggigipit si Lacson noong baguhan pa siya sa politika. At sa tinagal-tagal na niya sa serbisyo publiko, na-master na raw niya ang art of politics. Para sa agenda, Hindi ko nasubaybayan yung kay Senator Lacson kung paano yun. Kasi noon wala pa namang social media. No, di tulad ngayon, mga sangkay talagang mabilis ang pag-atake at pagbatikos, no?
Well, ano po ang inyong opinion, mga sangkay? Si Leviste daw, umiiyak na sa kanyang nanay. No, comment down below. Mayroon po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation, guys. Hanapin niyo po ito ngayon sa YouTube. Magaganda po yung topic natin dito, mga vlog natin dito, alright? Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam, mag-iingat pong lahat. God bless everyone.